Medyo ewan ko, kung anong ginagawa ng gobyerno natin. Yung kawalan ng malasakit ng mga leaders natin sa mahihirap, nararamdaman ko yun. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa ano natin, sa masang Pilipino. Po sa tingin ninyo ang mangyayari sa impeachment laban kay VP Sara? Lulusot kaya ito sa Kamara Senate? Sa tingin ko, they will be able to muster the 106 votes requirement to be able to transmit the articles of impeachment to the Senate. Madali lang ang 106 eh. Kasi nung botohan sa sufficiency in substance, naka 54 na sila eh. Ita times 2 mo lang yon, 1:1, eh di Basta. easily maano nila yon. Kaya lang, ibang ball game na yung pag sa Senado. Kasi you need to convict the Vice President with 16 votes. Ewan ko, medyo mahirap. Mahirap nilang makuha siguro yung numero na yon. Pero sa House of Reps, ano eh, kontrolado nila ang ano dun eh, ang pacing dun eh. O, kaya doon pa lang, nakikita mo naman sa Justice Committee, kung ano ang gusto nila, nasusunod eh. Kahit na labag sa, kung titingnan mo, labag sa due process. Pero naipipilit nila yung gusto nila. Kaya, I think easily, yung 106 eh, kaya nilang ma-achieve. Sa Senate, sir. Para ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado. Sir, next po sir is maraming Pilipino po dito sa Japan ang nagtatanong sa totoong status ng ating bansa. So, ano po ba talaga ang kalagayan ngayon ng Pilipinas? Well, nung initially, the government is in denial. Sabi nila, wala daw krisis. Lahat eh, normal pa naman. Paano magiging normal eh? May stock pa tayo may inventaryo pa tayo ng langis. Yung old stock natin, meron pa tayo. Tinaas na nilang bigla yung presyo ng langis. Eh doon pa lang makikita mo walang control ang gobyerno kung anong gustong mangyari. Sinasabi nila mayroong oil deregulation law, pero nasa batas pa rin eh na in times of crisis, in times of emergency, the government can take over uh, the basic services tulad nitong petroleum na to. Eh parang gusto nila, wala kaming magagawa eh. Unabated yung price increase. Kaya dapat hindi ganon. Meron ka pa rin control, lalong-lalo na umaangal ng mga Pilipino. Sige pa. So, mahirap talaga ang ngayong kalagayan. Imagine, in a span of just 3 weeks, from 56 pesos ng diesel, ngayon 130 na. Oh, so baka pumalo pa raw ng plus 12 pesos next week. So, medyo, ewan ko kung anong ginagawa ng gobyerno natin. Meron pa rin oversight power ang dito, ang gobyerno. They have the power to monitor. Ba't di nila ginagawa? Bakit? Naikinabang din ba sila? May kinabang din ba? Dapat sila marunong silang tumingin kung nananamantala ba ang industriya na ito. They are capitalizing or taking advantage of the Iran-Israeli war. Alam mo, dito sa atin sa Japan ngayon, nakapagsagawa pa ng rollback 2 beses. O imagine, if Japan can do that, bakit tayo hindi natin magawa-gawa? Tapos nagpadala pa ng ilang thousand barrels of crude oil ang Japan noong March 26 sa Pilipinas. Kita mo kung gaano ka-episyente ang gobyerno ng Japan. Yan. Tayo, puro saklolo na lang ang ginagawa sa atin. Nakakahiyaman pero ganoon talaga. Nasa tamang pamamalakad talaga ng gobyerno. At saka gusto ko lang sabihin mga pare, yung kawalan ng malasakit ng mga leaders natin sa mahihirap, nararamdaman ko yun. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa natin, sa masang Pilipino. Bahala kayo. Ang layo eh. There's a stark contrast between
the previous administration, pati ngayon, makikita mo, pati yung OFW, yung repatriation ng mga OFWs. Sabi ni PRRD noon, kung kailangan yung mag-hijack ng mga eroplano, pero ano na lang yung exaggeration. Pero nakikita mo yung ano niya, yung damdamin niya para sa mga Pilipino. Kahit humijack kayo ng mga eroplano dyan, basta makakuha nyo yung mga kababayan natin. Ngayon, airways po natin sarado, ganyan. Kaya yung mga kapwa Pilipino natin, naghalap na lang ng paraan. Exit point sa Oman, kung saan man, para lang gumawa ng sarili para makauwi ng Pilipinas. O yun, so, puro, puro palabas lang yung ginagawa ng, ng OWA, pati DFA. Yes, sir, naniniwala po ba kayo sa resulta ng investigation ng ICI na sa flood control? Alam mo, tinanong na rin ako ng correspondent nyo sa Pangasinan dyan Ang sinabi ko, kung ano man yan, kailangan nyong i-release sa publiko. Ano man ang report na yan. Para makita ng publiko yung kalidad ng inyong ulat. Para bakit nyo diniretso sa ombudsman? Oh, mamaya finilter pa yan. O tinignan, in-screen muna. Dapat pakita nyo muna yung findings ng ICI sa publiko. Kung believable ba yan o hindi, kung katanggap-tanggap sa mamamayan, dapat i-release nyo yan. Hindi yung itatago mo, dediretso mo muna. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Baka i-chop-chop nila yan, bawasan mo yung pangalan na to, i-highlight mo tong pangalan na to. Diba? So, at saka, isa pa dyan, bakit yung mga major players ng flood control, ginawa mong state witness? Yung mga major player, nakakatawa. Diba? Ay yung mga gustong magsiwalat ng impormasyon nun, na mga kontraktor na nagamit lang nun, ginamit lang ng mga yan, hindi mo